Sa NBA, lahat gusto madraft. Pero paano kung walang team ang pumili sa'yo? Walang naniwala. Pero sa halip na sumuko, sila mismo ang gumawa ng paraan para maging alamat sa NBA. Ito ang undrafted players na nag-iwan ng marka sa NBA. Jeremy Lin. Kung may player na sumabog ang kasikatan mula sa wala, si Jeremy Lin na yon. Noong 2010 NBA draft, walang tumaya sa kanya kahit na star player siya ng Harvard. Nakasali siya sa Golden State pero halos hindi din ginamit. Tapos paulit-ulit siyang na-wave, parang wala na talagang direksyon ang career niya. Hanggang dumating ang 2012, bigla na lang sumiklab ang tinatawag na Linsanity. Sa loob ng 26 unforgettable games kasama ang New York Knicks, nag-average siya ng 22.7 points at 7.7 assists per game. May game winner din siya laban sa Raptors. At ito pa, nakagawa din siya ng 38 points kontra kay Kobe Bryant. Instant global star si Lin, lalo na sa Asian at Asian American communities. At kahit nagpalipat-lipat siya ng team, naglaro siya ng 9 seasons. At noong 2019, naging kauna-unahang Asian American NBA champion kasama ang Toronto Raptors. Isang undrafted player na literal na nagpasabog sa buong mundo ng basketball sa loob ng ilang linggo. Jose Alvarado. Noong 2021, walang pumili kay Jose Alvarado sa NBA draft. Maliit para sa point guard at hindi kilalang college star. Pero imbis na sumuko, pumirma siya ng two-way contract sa New Orleans Pelicans. Dito niya ipinakita ang kanyang signature move, ang sneaky steals na ikinagulat ng buong liga. Sa mga critical moments, bigla na lang siyang lilitaw sa likod ng ball handler at mag-i-steal para sa easy basket. Kilala na ngayon si Alvarado bilang Grand Theft Alvarado, isang fan favorite na may 1.3 steals per game average at malaking ambag sa playoff run ng Pelicans. Mula sa undrafted, naging isa siyang key defensive weapon na kinakatakutan ng mga guard sa liga. Bruce Bowen. Kung depensa ang pag-uusapan, kilala ang pangalang Bruce Bowen. Walang kumuha sa kanya noong 1993 NBA draft, kaya naglaro muna siya sa Europe at CBA. Sa paglipas ng panahon, naging defensive anchor siya ng San Antonio Spurs. Tulong sa 3 championships noong 2003, 2005 at 2007. Mula 2001 hanggang 2008, halos taon-taon siyang nasa all-defensive team. 5 beses first team at 3 beses naman sa second team. Kahit madalas mabatiko sa pagiging pisikal, nire-respeto siya bilang isa sa pinakamagaling na perimeter defender sa kasaysayan na nagpahirap sa mga scorers gaya nila Kobe, LeBron at Allen Iverson. Duncan Robinson. Isang bihirang kwento ang kay Duncan Robinson. Nagsimula siya sa Division III college basketball, lumipat sa Michigan, at kahit nakilala bilang shooter, hindi pa rin siya napili sa NBA draft noong 2018. Sumali siya sa Summer League at G League, kung saan pinatunayan niyang isa siya sa pinakamagaling na 3-point shooter sa batch niya. Pagsapit ng 2020 NBA playoffs, naging starter shooter siya ng Miami Heat. Tumulong dalhin ang team sa NBA Finals at gumawa ng multiple threes sa crucial games. Ngayon, si Robinson ay may pinakamataas na 3-point shooting percentage sa ilang playoff runs ng Heat. At isa sa mga ehemplo na kahit undrafted, basta may elite skills, pwede kang maging lethal sa NBA. Austin Reeves. Isipin mo na lang, bagong graduate ka sa college, pangarap mong makapasok sa NBA, tapos mismong Detroit Pistons na ang gustong kumuha sa iyo sa second round. Pero tinanggihan niya. Iyan ang kwento ni Austin Reeves noong 2021. Alam niya na mas bagay siya sa sistema ng Lakers, kaya pinili niyang maging undrafted na lang kaysa mapunta sa maling team.
Sa una, two-way contract lang ang alok sa kanya. Para sa iba, simpleng pang bench lang iyon. Pero para kay Reeves, ito ang simula ng kanyang alamat. Sa training camp pa lang, napansin na agad ni LeBron James ang kanyang basketball IQ at unselfish plays. Hindi siya flashy, pero smart sa bawat galaw. At nang mabigyan ng pagkakataon, pinatunayan niyang hindi lang siya pang practice, pang Lakers rotation siya. Sa second season niya, nag-average siya ng 13 points, 3 rebounds at 3 assists at naging isa sa mga susi sa playoff run ng Lakers. Dahil dito, binigyan siya ng $56 million contract noong 2023 at nakasama pa sa Team USA sa FIBA World Cup. Mula sa pagiging undrafted, ngayon isa na siyang maaasahang kasangga ni LeBron at posibleng maging mukha ng Lakers sa hinaharap. Avery Johnson. Taong 1988, walang pumansin kay Avery Johnson. Maliit para sa posisyon niya, hindi athletic at walang star appeal. Pero kung meron siyang dala, iyon ay ang kanyang leadership. Tinawag siyang The Little General dahil sa kanyang playmaking at classic point guard mentality. Sa San Antonio Spurs, tuluyan siyang nakilala at noong 1999 NBA Finals, siya mismo ang tumira ng championship clinching basket sa Game 5, ang unang titulo sa kasaysayan ng Spurs. Mula undrafted player, naging NBA champion at kalaunan Coach of the Year pa sa Dallas Mavericks noong 2006. Patunay na kahit maliit ka sa court, basta malaki ang puso at utak mo sa laro, pwede kang maging alamat. JJ Barea. Maliit lang sa mata ng iba, pero malaki ang puso ni JJ Barea. Hindi siya na-draft noong 2006, pero naging matatag siya sa liga ng 14 years. Ang pinaka-iconic na moment niya, 2011 playoffs. Kalaban ng Dallas Mavericks ang defending champion na Lakers. Hinugot siya ni Coach Rick Carlisle bilang secret weapon. Ginulo niya ang depensa ng Lakers. Nag-average ng 11.5 points at 5.5 assists sa serye. Sa sobrang frustration, inelbow siya ni Andrew Bynum sa ere na nagresulta sa ejection at suspension. Pagdating naman sa finals kontra Miami Big 3, naging clutch si Barea mula sa bench at tumulong para makuha ang unang kampyonato ng Mavericks. Patunay na kahit maliit ka sa stat sheet, pwede kang maging higante sa mga big moments. Alex Caruso. Kung hustle at depensa lang ang labanan, walang tatalo kay Alex Caruso. Noong 2016, walang team ang kumuha sa kanya, kaya nag-G-League muna siya. Dahil sa kanyang walang katapusang effort, pagtalon sa loose balls, pag-slide sa depensa, at paggawa ng mga dirty work na ayaw gawin ng iba, nakakuha siya ng two-way contract sa Lakers. Nang dumating si LeBron, sumabay si Caruso sa rotation at naging parte ng 2020 NBA Championship Team. At ngayong 2025 naman, nakuha niya ang ikalawa niyang kampyonato kasama ang Oklahoma Thunders. Noong 2023, kinilala na rin siya bilang elite defender na mapabilang siya sa NBA All-Defensive First Team. Hindi man flashy, si Caruso ay simbolo ng hustle na nagbubunga ng tropeyo. Fred VanVleet. Kung may modern day undrafted success story, si Fred VanVleet yan. Noong 2016, walang team ang tumaya sa kanya, pero tumaya siya sa sarili niya. Naglaro muna siya sa G-League hanggang maging isa sa pinakamaasahang two-way guards ng Toronto Raptors. Sa 2019 NBA Finals, naging mahalaga ang papel niya. Binantayan niya si Steph Curry at nag-average ng 14 points. At noong 2021, gumawa siya ng kasaysayan sa 54-point game. Pinakamaraming puntos ng isang undrafted player sa NBA history. Ngayon, siya ang veteran leader ng Houston Rockets. Patunay na kahit undrafted ka, pwede kang maging all-star at champion kung may tiyaga at tapang ka sa laban. John Starks.
Bago maging NBA star, naging grocery bagger muna si John Starks. Nakat siya sa iba't ibang team at halos sumuko sa pangarap niya. Pero nakahanap siya ng tahanan sa New York Knicks noong early 90s at dito sumiklab ang kanyang kwento. Naging All-Star noong 1994, Sixth Man of the Year noong 1997 at All-Defensive Team noong 1993. Iconic ang baseline dunk niya sa 1993 Eastern Conference Finals kung saan dinakdakan niya sina Horace Grant at Michael Jordan. Udonis Haslem. Walang nagtiwala kay Udonis Haslem noong 2002. Nagpunta pa siya sa France para magpalakas ng katawan at laro bago bumalik sa NBA. Pagbalik niya, pumirma siya sa hometown team niyang Miami Heat at nanatili doon ng 20 seasons, ang pinakamatagal para sa isang undrafted player. Siya ay nag-average ng 7.5 points, 6.6 rebounds. Siya ang puso at enforcer ng Heat culture. Sa 2006 NBA Finals, siya ang tumao kay Dirk Nowitzki at binago ang takbo ng serye. 3 beses siyang naging champion, 7 beses pumasok sa finals at naging simbolo ng loyalty at toughness sa liga. Ben Wallace. Kung may hari ng undrafted players, yan ay walang iba kundi si Ben Wallace. Noong 1996, hindi siya napili sa draft mula sa Virginia Union. Maliit para sa center, walang polish offense, pero sa depensa, siya ay walang katulad. Siya ang defensive anchor at emotional leader ng 2004 Detroit Pistons na tinalo ang heavily favored na Lakers sa finals. Kahit undersized, pinahirapan niya si Shaquille O'Neal sa ilalim, dahilan kung bakit sila nagkampiyon. 4 na beses siyang naging Defensive Player of the Year, 4 na beses naging All-Star, 5 beses nakasama sa All-NBA at 6 na beses naging All-Defensive Team. At noong 2021, siya ang kauna-unahang undrafted player na naindak sa Basketball Hall of Fame. Kaibigan, iyan ang pinakamalupit na undrafted player sa NBA history. Sino ang paborito mo sa listahang ito? Kung nagustuhan mo ang ating video, sigurado na magugustuhan mo rin ang mga ito. Click mo na. Salamat!